Sunog sa sanitary landfill sa Navotas City, 50% na raw pong naapula. Samantala, dumating na rin sa lugar ang Japan Disaster Team na kinabibilangan po ng mga eksperto para magbigay ng karagdagang kaalaman kung paano po maapula ang apoy. Isinama po nila doon si Erlo Bringas. Erlo? Puspusan sa paghuhukay ang mga heavy equipment na yan sa Navotas Sanitary Landfill. Ngayong nasa 3 linggo na itong nasusunog. Yan ang sitwasyon ngayong Martes sa ginawang inspeksyon ng DPWH, DNR, LGU kasamang Japanese Embassy para makita ang development sa ginawang paraan para maapula ang sunog. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nasa 50% pa lang ang naaapula sa sunog sa landfill matapos magdagdag ng mga backhoe at iba pang heavy equipment na tatabon sa mga nasusunog na bahagi pa ng landfill. Kailangan talaga takpan natin ng soil, tsaka ng buhangin, tsaka ng iba pang mga material, yung mga nasusunog na area. And may progress tayo, pero dito nakikita natin na talagang challenging itong ginagawa natin. No? Hindi ganun kadali. Kasi nga, yung equipment hindi ganun kadaling makapasok at magdaga ng mga yung pang-cover natin doon sa mga nasusunog na area. Pero may progress tayo. Itong area na to, hindi natin napapasok to dati. Ngayon, napapasok na natin. April 10 pa mula na magsimula ang sunog dito sa Navotas Landfill at kung inyo makikita tuloy-tuloy na hanggang sa ngayon yung pagbubungkal ng mga heavy equipment na idinagdag ng DPWH. Wala pang ibinigay ang ahensya kung kailan matatapos yung ginagawang pagbubungkal dito dahil natagpuan na raw nila yung mismong parte nitong landfill na talaga namang mas malala yung mga nasusunog. Nananatiling pangunahing alalahanin ang kalidad ng hangin habang nagpapatuloy ang sunog sa landfill. Sinabi naman ng DNR na bagamat may mga lugar na bubuti ng sitwasyon, may ilan pa rin na lumalagpas sa ligtas na antas ng hangin. Ang Valenzuela po ay medyo mataas pa. Actually, medyo mataas, 48 micrograms per normal cubic meter ng PM 2.5. So above yan ng national guideline values natin na 35. At yung sa Obandong station naman po natin ay medyo bumaba po siya. It's still above the guideline values. It's 38. Pero at least bumaba po siya. Nung isang araw, 49 po yan. Kasabay niya ng pagdating ng Japan Disaster Team sa landfill para magbigay ng karagdagang kaalaman kung paano maapula ang apoy sa lugar. Ipinadala na ng pamahalaan ng Japan ang kanilang mga eksperto bilang tugon sa hiling na rin ng Pilipinas. To address the shared challenge in front of us when the partner is in a difficult situation, I think it is necessary for another partner to be supporting each other. And that is the spirit that we work together between the Philippines and Japan. Hindi na ito ginamitan pa ng tubig dahil mas malaking problema kasi at may posibilidad na ito'y kumalat pa. Nakikipag-ugnayan na ang DNR sa Office of the Solicitor General upang matukoy ang posibleng legal na hakbang laban sa may-ari ng landfill. Samantala nangako ang landfill operator na magpapatupad ng safe closure at rehabilitation plan. Erlo Bringas para sa 100% balita.